Hello, Sir Fritz! Kumusta po? Redman tayo, Sir Raymond here. So, ito sir, unboxing and testing tayo sir ng unit na order nyo. The Umarex Glock 17 Gen 5 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so this is made by Vega Force Company of Taiwan. Okay, so ayan sir. So, kasama niya sa box, manual, tsaka yung Allen wrench na pang-adjust ng hap-up. Okay? So, yan. So, ito yung unit. Okay, tinanggal ko lang yung magazine. Okay, so, latest version ng Glock 17 Gen 5. Okay, so as you can see, meron na siyang front serration. Okay, so, parang ito na yung tinatawag na version 2. Kasi yung version 1, walang front serration. Okay, so yan. Actually, parang version 3 na nga ito kung tutusin. Kasi meron pa talaga pinaka-version 1. Okay? Tapos yung lumabas na walang front serration, parang yun yung version 2. Okay? Tapos ito, lumalabas, parang ito na yung version 3 ni VFC. Kung tutusin parang version 3 na gawa niya to. Okay? Pero tinatawag ko na siya na version 2 kasi nga, naka-base tayo sa original Glocks. Kasi parang ito yung version 2 ng Glocks na Gen 5. Okay, so yan. So this is the magazine. Ayan. Alright. So this is a licensed unit. So may nakasulat dito, officially licensed product of Glock. Okay, so ayan. So meron din siyang, actually meron siyang serial number dito sa ilalim. Same sa tunay na baril, kasi yung tunay na baril, nasa ilalim din yung serial number. Okay, so if ever lang naman na kailangan nyo. So, alright? So, okay, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? So, testingin na rin natin yung extra mag na order nyo. Okay, tika, open ko lang muna. So, as you can hear in the background, may parang nagmimisa yata. Kasi Holy Week na yata, no? Next week. Okay, so ayan. So ito, extra mag. So parehas naman yung extra mag. So wala naman tayong magiging compatibility issues. Kasi we're using original Vega Force magazines. Okay, so ayan, makikita mo, dalawa yung kanal. Okay, ayan. Kasi ambidextrous ang VFC, ang Umarex, no? So if you're left-handed, pwede rin siyang sa left-handed. Ililipat lang yung mag-release or mag-catch. Okay? So, for the gun itself, ambidextrous din siya kasi yung slide catch niya, ambidextrous. Okay? Pero, yun nga, lagi ko sinasabi, if ever dumating yung time, di ba kunwari, pag naubusan ng bala, nag-open slide, do not push this down. Okay? Pull it back. Yan. Hilahin mo yung slide pabalik. Kasi bababa naman sarili yan Bababa sarili yung slide catch. Okay? Para hindi makayod yung slide, yung kanal. Para hindi siya makayod. Kasi, ang airsoft, hindi naman steel yung slide. Okay? Ito, hindi naman to steel Pero ito, steel to. So, mas matigas to kaysa sa dito sa slide. So, kakayuri niya to. Pero kung sa tunay na baril, actually, hindi ko lang alam kung kaya. Kasi, matigas yung spring ng tunay na baril. So, pag yun, nag-lock, matigas, makapit masyado. Hindi ko lang alam kung kaya mo rin siya i-push. Parang ganun siya. Pero kung kaya mo siya i-push, pwede mo siya i-push. Kasi steel naman yung slide pag sa tunay na baril. So, ito, synthetic steel din. So, kahit pa paano, mas matagal mapudpud yung sa tunay na baril kaysa sa airsoft. Okay? Pero alam ko, meron ako nakita na video sa YouTube na sabi, huwag daw ipapush. Kasi nga daw, matigas. Okay? Dati, hindi ko na naisip yun. Nung ba na ako nung napanood ko yung video, oo nga, no? So, ayun. So, lalagyan na natin ngayon ng bala at saka gas para matest fire natin ang unit. Okay, so, using the BB loader. So, lagyan natin ilan. Ang ginagawa ko kasi, yung follower, makikita mo kasi yung follower. So, this is the follower, yun nasa ilalim.
meron yan yung pinaka-tip niya, meron siyang certain angle, parang nakaganon yata kasi siya. Ayan. So, pag naglalagay ka ng BB, yung last BB, lagay mo siya dito. Parang ganon. Para hindi yata masira to. Kasi ganun na ginagawa ko eh. Nilagay ko lang dito eh. So, parang hindi ko na rin in-investigate kung masisira ba o hindi. Basta nilagay ko na lang dito. Yun na. Parang hindi na ako mahirapan. Parang hindi na rin sayang yung time ko. Pero pagka minsan lang naman siguro, tingin ko okay lang naman. Pagka hindi mo susundin yung ganun, tingin ko okay lang siya. Ayan o. Kasi alam ko dati sa manual ni WE, tinuro din yun, sabi ganun daw yung gagawin. Eh syempre, nung dati pa, naka-WE ako, hindi naman ako naka-Umarex eh. So, minsan, tumitingin ako manual, ganun ba? Okay, sige. Ano lang. Alright? So, to, nilagyan ko na ng bala. Konti lang, testingin na naman natin. Tapos, lagyan natin ng gas. Okay? So, para lagyan ng gas, yan. So, pwede mong gamitin to push yung, yan, pupush mo yun. Or pwede mo gamitin yung kuko, hilain mo to. Pababa. Para mabuksan mo to. Yan. Nahulog tuloy. Yan, ganun siya. Okay, so, tika. Sumubre, lumagpas. Hulog. Okay, yan. So, lalagyan na natin ng gas. So, kung mapapansin mo, paano ako nagkakarga, dito ako nakahawak sa gas. Hindi ako katulad ng iba na dito nakahawak. Tapos yung iba, di ba, dito nakahawak sa magazine. Yung iba dito nakahawak sa gas, tapos nagkakarga sila, ganyan. Yung iba nakaganon pa. Yung iba nakaganon pa. Ako, hindi. Ako, may technique ako. Ganito ako maghawak. Tapos yung magazine, dito ko siya hinahawakan. To the point na pag nagkakarga ako, nagdidikit yung dalawang kamay ko. Ayan, o. Kadikit dyan, o. Ganun ako magkarga. Yun ang technique ko. Wala naman nagturo sa akin. Sarili ko lang siya na ginagawa. Okay? Ayan. Both magazines, may gas na. Alright? So, test fire na tayo. Kailangan kusog lang natin yan. Alright. So, we have here the chronograph. Okay? So, basically, testing natin yung FPS. Tapos, testing na rin natin yung blowback. Kasi, syempre, pangit naman kapag support, di ba? Pag mahina yung blowback, ang Umarex, one of the reason kung bakit bumibili tayo ng Umarex is because of the strong blowback or strong recoil. Actually, hindi yata kasi siya recoil eh. Pero yung iba sabi, recoil na rin kasi yung ginagamit, no? So, ako naguguluhan lang ako sa part na yan. Kasi pag kinanap mo kasi yung recoil, sinasabi ng recoil, ito, bumuga. Ng tunay na barel. Dahil doon sa pagbuga niya ng yung bala, lumabas, nagkaroon ng recoil kasi yung barel, nag-recoil. Parang umaatras siya. Okay? So, sa airsoft kasi, pag bumabaril ka, wala namang ganun. Wala namang, walang combustion eh. Pero, same sa tunay na yung slide, umaatras. So, yun yung sa airsoft, yun yung medyo malakas. Kasi yung blowback kasi, medyo nakasalalay sa component ng airsoft yun eh. Usually, malakas yung blowback kapag malaki yung nozzle. Yung internal, yung loob, yung chamber, malaki. Parang ganon. So, tapos ano pa ba? May ibang factor pa yun eh, kaya malaki. Meron siya yung parang valve knocker lock. So, nag-contribute yun. Kaya malakas yung blowback. So, ayun siya. Kaya, nahirapan din ako mag-explain kung recoil ba o blowback. Kaya usually, pag narinig mo yung videos ko, sasabihin ko blowback. Eh kasi nga, wala namang recoil ang airsoft. Pero, sabi nyo, i-recoil. So, anyway, alright, so, pala na nga. So, ito, pasok na natin, kasi medyo malakas nga yung, yung basically nga, malakas ang blowback ng mga Umarex. Okay, so, inserting the magazine. Okay, so, pulling back the slide. Ayan. Yun yung BB, oh. Release. Okay? So, ito na. Firing. Yun. Lakas nung, malakas din yung FPS niya, actually. 360.5. Actually nga, malakas na nga ngayon. Kasi alam ko nung nagkaroon ng time, parang naging 320 lang yata yung FPS. Pero for this one, malakas siya. Oops, 0 yung lumabas. Hindi ko alam bakit. Kailangan. Minsan kasi ganun.
So, yan. 343.7. Parang lolo ko na kasi yung chrono ko eh. So, lalayo lang tayo ng konti sa kanya. Baka nadedetect na kasi yung gas na lumalabas na yung mga maliliit na gas. 336.8 and 333.2. Okay? So, as usual, the blowback for the Umarex pistol is solid. Okay? Medyo malakas siya compared sa mga WE, compared kay KJ Works. Okay? So, when it comes to mga blowback ng mga pistol na Glock, Umarex yung may malakas na blowback. Okay, compared sa mga ibang brands. Alright. So, may ano pa to eh, may bala pa to, pero mag-change pa na siguro ako para FPS test din natin itong isang magazine. Okay, so to, pareha sila ng blowback, 360. So, syempre, pag nag-360, yung FPS, yun din yung malakas yung blowback. Kasi pag nagta-330 na yung FPS, humihina na rin yung blowback. Kasi yun yung pressure eh. Okay? Yun lang. Yung sabi ko lang. Kasi hindi ko alam kung may experience pa yung 360 eh. Kasi pagdating sa inyo, na-testing na eh. Sa akin kasi, hindi pa siya na-testing. I-get nyo? So parang, pagdating sa inyo ng unit, baka pagka kinargaan nyo ng gas, baka 343 na lang yung ma-experience nyo. Baka hindi nyo na ma-experience yung blowback ng 360. Parang ganun. Okay, so yun. Pero malakas pa rin naman. Okay? So, yun, okay na yung mga blowback na to. So, mag-accuracy test na tayo. Ilan pa ba yung bala na to? So, meron tayong 3 rounds dito. Tapos, meron tayong 3 rounds dito rin sa kabila. Meron tayong isang round nasa chamber. Okay, so meron tayong 6 rounds. Alright? So, ngayon, target box na tayo. Yung target box natin is 2.3 meters away. Makikita nyo naman, di ba, sa FB page natin, nakapost siya dun sa timeline. Okay? It's 2.3 meters away. Tapos, the target size right now, ang binabaril natin, or yung ang ginawa natin huling-huling bilog is 4 centimeter. 4 cm. 40 millimeter. Okay? So, ang ibibigay ko sa inyo is the one on the bottom left. The first bilog on the leftmost corner. Leftmost bottom corner. Okay? So, after natin, nito lahat, ipicturean ko siya, then send ko siya sa inyo para at least makita nyo. Okay? Kasi hindi siya nakikita sa video. Alright? So, ito. Firing. Okay? So, ano ba? 4 shots? 4 shots lahat na doon sa loob ng bilog. Pasok siya lahat. So, 1, 2, 3. Medyo low siya sa bilog, pero pasok siya sa lahat sa loob. Okay, so ito, nag-open slide. So, change mag tayo. Okay, so, okay, so ganun pa rin. Yung tatlong putok ko, nasa loob siya ng bilog. Alright, so yun, nag-open slide ulit, removing the magazine. Pulling back the slide. Hammer down. Okay? So, okay na itong mga magazine. Ngayon, ano kaya gagawin ko? Iniisip ko kasi kung kung i-release ko ba yung gas or hindi. Alright, so, normally kasi hindi. Or i-release na lang natin. Pwede naman yata i-release eh. Kasi medyo mainit na kasi yung panahon ngayon. So, tingin ko sir, pag hindi nyo nagagamitin yung unit, release nyo lang yung gas. No? So, yan. Siguro, sa GHK kasi kailangan hawakan mo to eh. Pero dito yata sa VFC, hindi naman yata kailangan hawakan. So, anyway. So, ayun. Okay? So, tika, try natin. Medyo umangat din siya, pero baka hindi naman yata matatanggal to. If ever, na nag-release kayo, check nyo na lang, pag nirelease nyo yung gas, check nyo na lang siya kung matatanggal siya. Okay? So, ayun sir. Okay, wala nang gas. So, okay na tong unit mo. So, I will be packing this now. Then, dadaling ko na siya sa courier bukas. Okay? Yum. So, ayun Sir Fritz, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great,
Be good and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.